Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga kamaestro. Ayan, so nagbabalik na naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong video. Pero bago natin talakayin itong ating video natin ngayon mga kamaestro, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share at syempre, i-subscribe mo na rin itong ating YouTube channel, El Maestro Sir Anton Official. Ulitin ko po, paki-search lamang sa inyong mga Google, sa inyong mga browser, sa inyong mga YouTube ng El Maestro Sir Anton Official at lalabas na po itong ating channel. Pakiclick lamang po ang subscribe button dyan kasi libre lang naman po yan, wala pong bayad yan. And syempre ang notification bell button, pakiclick na rin po para manonotify kayo. Always updated kayo every time na may mga bago tayong upload na video katulad nito. Alright, so nabanggit ko na kanina kamaestro, meron tayo ngayong panibagong video. Sa video natin ngayon mga kamaestro, ay pag-usapan naman natin itong tungkol naman sa service credits. Ayan, kasi syempre ito yung mainit-init naman na topic ngayon, especially sa ating mga kamaestro, sa mga teachers. Kasi nga, di ba, tapos na yung ating uninterrupted vacation noong nakaraang June 1 to 30. So tapos na tayo doon. So move on na tayo. So ngayon po ay July 1. So 28 days to go before the start of the school year for 2024 and 2025. So marami tayong mga nababasang mga katanungan, no? Kung mabibigyan ba ang mga kamaestro natin ng service credits once na sila ay mag-render ng service for the enrollment, 'di ba? Kasi based sa schedule na binigay ng ating kagawaran ng DepEd ay ang enrollment period ay magsisimula sa July 3, which is Wednesday, at magtatapos naman siya sa July 26. Alright? So syempre gagawin natin yan every Monday to Friday. Okay? Then syempre sa duration po ng July 1 to July 26, no? Siyempre, wala pa rin naman tayo mandatory tasks, no? No mandatory tasks are given. So, maliwanag naman po yan na nakasaad sa DepEd order natin na all tasks are voluntary and should be compensated by service credit. So, doon pa lang, no, sa statement na yon, all tasks are voluntary and should be compensated by service credit. So, siyempre, pag tayo ay ni-require na pumunta in the exigency of service sa school, especially sa conduct po ng enrollment, ay tayo ay entitled dapat ng service credit. Pero syempre, bago tayo mabigyan ng service credit, kailangan masunod natin or ma-accomplish natin yung mga documents na kailangan, and syempre dapat pasok tayo dun sa guidelines. Alright? So may basihan tayo, no? Baka tanungin nyo, sir, may basihan ba tayo dyan, no? Kung mabibigyan ba talaga tayo ng service credit ngayong enrollment, especially sa mga teachers na naka-assign ngayong enrollment. So ang pinagbasihan po natin dyan is yung DepEd Order number 32 Series 2024, yung enrollment guidelines, no, for the school year 2024 to 2025, and syempre yung DepEd Order number 53 Series 2003 ay in effect pa naman po yun, no? So every opening of classes, every enrollment ay parating naka-angkla doon yung mga DepEd order dito sa DepEd Order number 53 Series of 2003. So mamaya papakita ko sa inyo yan, no, para mas malinawan tayo mga kameso. Unahin mo natin yung DepEd Order number 32 Series 2024, yung enrollment guidelines for school year 2024-2025, kasi yun ang isa sa magiging basihan natin, legal basis natin. Ayan, so kung makikita natin dito, ito yung DepEd Order number 32 Series 2024. So binaba po ito noong June 25, 2024. So dito lang makikita natin yung enrollment period, no? Kasi ito yung magiging isa sa legal basis nyo once na mag-file kayo ng service credit. Ano po? Ayan. So nakalagay dyan, ayan, consistent with DepEd Order number 3 Series 2024, titled Amendment to DepEd Order number 22 Series 2023, implementing guidelines on the school calendar and activities for the school year 2023-2024. School year 2024-2025 shall start on July 29, 2024. Hence, the Department of Education, DepEd, announces the conduct of enrollment in all public schools from July 3. Ayan, so naka-state po dyan, from July 3 to 26, 2024. So automatic po yan kapag tayo ay nasa school, no, at tayo ay nag-render ng service para sa enrollment within this period, no, July 3 to 26, tayo po ay pwedeng mabigyan ng service credit. Now, pakita naman natin yung isang legal basis natin, yung DepEd Order number 53
series of 2003. Alright, so ito naman yung updated guidelines on grant of vacation service credit. So which is applicable naman ito during long period vacation na meron ang mga kamaestro natin, no? Syempre, nag-start yan after the end of school year. So in our case, so syempre nag-start siya nitong July 1 kasi nga yung June 1 to 30 ay uninterrupted vacation tayo nung time na yon. Alright? So ito po yon, no? Hanapin natin dyan, ayan, vacation service credits. Ito po yung mga listahan, mga activities na eligible po tayo for the grant of service credits. Pero syempre, hindi ko na isa-isayin yan. So, mag-focus lang tayo doon kung saan pasok itong ating service credit ngayong enrollment. So, dito po yan, papasok mga kamaestro sa letter D. Ayan. So, tingnan nyo maigi yung letter D, yung services rendered in connection with early opening of the school year. So, syempre, pasok yan dyan kasi nga, yung ginagawa natin na enrollment ay in preparation yan sa opening ng school year ngayong 2024-2025. So, ibig sabihin, pasok na pasok tayo, no? Pasok na pasok tayo dito sa pag-grant ng service credits ngayong bakasyon. Alright? Ayan, so dito naman tayo sa other rules, no? Tingnan natin maigitong yung other rules para na mas clear sa atin. Okay? Paano tayo makakapag avail nitong ating service credit? So, kailangan po tayo ay pag-serve ng 8 hours. Ayan. So, nakalagay dyan, 1 workday of vacation service credit is granted for 1 day, 8 hours of service. So, kailangan po naka 8 hours po tayo ng service sa school. Ano po? Para tayo ay mag-qualify for the grant of service credit ngayong bakasyon. Okay? Then, ito naman yung mga steps, no? Paano ba tayo mag-grant ng service credits? Okay? So, ito yung mga steps natin. Ayan. Ang unang step natin is head of office or school recommends approval of request to render vacation service. Ayan. So, yan yung una dapat na meron tayo. Pangalawa, the school's division superintendent approves or disapproves request. Ayan. Then, pangatlo, if reason for request is not among those listed above, the request should be forwarded to the regional director for action if activity is region-wide and to the central office through the regional director if activity is DepEd-wide. For attendance, participation in DepEd-wide programs and projects, the central office shall make the necessary issuances on the grant of vacation service credits. And ito naman yung mga documents, no, mga supporting documents or requirements, no, para makapag comply tayo para dito sa ating vacation service credit. So una po, number 1 is the accomplishment report. Ayan. Then number 2 is the duly signed DTR or CS Form 48. Alright, so yan lamang po, no, yung information natin regarding dito sa grant of service credit, especially po ngayong July 1 to 28, no, na tayo ay nasa bakasyon pa rin, pero sabi nga, in the exigency of service, kailangan tayo sa school, so dapat po tayo ay makompensate doon, basta pasok tayo dito sa guidelines na ito na pinakita ko sa inyo kanina. So basta tatandaan lang natin, kailangan tayo ay naka 8 hours sa school, no, ng service, especially sa mga nag-assign sa enrollment. And syempre, huwag niyong kakalimutan yung DTR natin kasi pag wala kayong DTR, abay hindi tayo makakapag-avail nitong ating service credit kasi hindi naman yung automatic ibibigay sa inyo, no. So kailangan meron tayong supporting documents at syempre kailangan ay susundin natin yung procedure, no, kung paano ba natin ma-avail itong ating service credits. Alright, so sana po ay nasagot natin yung mga nagtatanong na kung mayroon ba talaga tayong service credit. So kung pagbabasihan po natin yung DepEd order, meron po dapat talaga tayong matatanggap na service credit. Alright, so dito ko natatapos itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na para ikaw yung unang makapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad dito, yung mga tungkol sa mga DepEd orders. Ayan. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka, updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2